Kanya-kanya namang diskarte ang mga kababayan natin sa norte para makapaghanap buhay pa rin sa gitna ho ng masamang panahon. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ang malalakas na alon sa dagat na ito sa Luna, La Union, tinatapatan na lang ng lakas ng loob ng ilang residente, makahanap lang ng pagkakakitaan. Binahana nga sila dulot ng ilang araw na pag-uulan, wala pa raw silang makain. Kaya kahit tila nag-aabang sa kanila sa dalampasigan ang panganib, sinusuong nila makapamulot lang ng maliliit na bato para ibenta. Tatlong ganito, 25. Kahit na nakakatakot, sir, mamulot kami kasi wala po kaming pambili ng makain. Dumating naman ang GMA Kapuso Foundation para bigyan ng relief goods ang nasa 1,000 residente. Tawag din ang matinding pangangailangan ang nagtulak sa ilang mangingisda sa Dalakian, Cavite City na pumalaot kahit delikado. Hindi nagpapigil anuman daw saway ng mga otoridad. Yung mga natatakot naman sa malaking alon, heto't kontento na lang sa pamimingwit sa ilog. Hindi naman hanap buhay ang sadya ng grupong ito sa dagat sa San Juan, La Union, kundi katuwaan. Buwis-buhay silang nag-surf dahil gumanda na ang lagay ng panahon doon. Pero minsan, ang lakas loob ng pakikipagsapalaran sa masamang panahon na uuwi sa disgrasya. Gaya ng sinapit ng 13 mangingisda na pumalaot sa Sual, Pangasinan sa kasagsagan ng Bagyong Egay. Pabalik na raw sana sa Bulinaw ang sinasakyan nilang bangka ng tangayin ng malalaking alon at saka tumaob. Siyam sa kanila, naisalba ng PCG. Patuloy pa rin hinahanap ang 4 nilang kasama. Isang lalaki tumawid sa Marikina River. Plano raw ni Josar Pason na kumuha ng tanim na gulay sa kabilang Pampang para maging pananghalian ng kinakasama niyang buntis at anak nila. Sinubukan pang iligtas si Pason, pero nang makalapit ang bangkang sasagip, tuluyan siyang lumubog. Oscar Oida, GMA News.